Hi, this is Vijal Chachi and you're watching me. So anyway guys, welcome to my vlog. So ito nga, it's a Monday morning. Oh, trabaho na naman later. Anyway guys, kaya pala ako naka-vlog kasi meron din akong gustong i-share today. And isa sa mga i-share ko is nagpakabit po ako ng aircon dito sa loob ng kwarto kasi po sobrang init na hindi ko na kineri. Actually, yung mga dati pang panahon na mainit din, yung mga nakaraang taon, kinikerry ko naman po, no? Hindi naman po sa ano, kinikerry ko naman po. Kaso talagang dumating na po sa puntong hindi ko na talaga siya kinikerry. So ayun, napabili po ako ng aircon ng wala sa oras. Sa totoo lang kasi meron yung pompe naglalaanan na pagkakagastusan this year. Pero talagang hindi ko talaga kineri. At saka at the same time, gusto ko rin po bumili nung sofa bed. Para dito ko na lang po patutulugin sila mama at si Joaquin. No, dito sila. Para komportable po sila matulog. So, syempre, hindi naman po pwedeng hindi ako magpasalamat sa MDKG Company. Yan. So sila po ang nag-service sa akin ng aircon na yan at ng installation. At hindi ko pwedeng palagpasin na magpasalamat sa MDKG kasi sila po yung nagkabit at nagdala niyang aircon na yan. So, dito ko na po siya pinakabit, okay, para tutok doon sa kamo, no? At the same time, yung outdoor niya nandun sa labas. Okay, so yan po. So, actually, malamig po siya at okay na okay. So, yun, nagpapasalamat ako kasi actually, talagang sila, on the spot ko lang sila kinontak. Kasi may una na po akong kinontak. Yung kinontak ko na yun, talagang tinataga po ako doon sa presyo. Pangalawa ko naman yung kinontak naman na isang mag-i-install is, ang dami nilang sinasabi na i-reschedule, which is, nagpa-schedule ako 1 week. Nag-okay sila doon, no? Nagbigay na ako ng date, tapos sinabi nila, bukas na lang po, ma'am, unahin namin kayo. Tapos, nung kinabukasan naman, nangyari ulit yun. Tapos, gano'n na naman yung gagawin. Monday na lang po. Eh, may trabaho po. Kaya, ang inaano ko po is, magawa na siya sa vacant time ko para makapaglinis din po ako kasi magtitibag ng pader, magkakabit ng kung anek-anek, diba? So, itong nakausap ko, Diyos ko, grabe, as in the best. Pwede na! Talaga na pagka-chat ko pa lang na, kuya, pwede nyo ba ma-install ngayon na, ganyan kasi mainit, ganyan. At di nag-alinlangan sumagot sa akin. Oh, sige po ma'am, ganyan, i-ano lang po namin, schedule namin ngayon. So, totally in-accommodate niya po talaga ako. At walang pag-alinlangan na talagang sinabi niya na ngayon niya makakabit. Talagang ngayon po yan mailalagay dyan. At ang pinakamaganda pang part dito guys is aside sa mababa sila magbigay ng presyo sa aircon is meron pa silang free installation. What? Hindi lang yun. Napakamura. Kung mag-e-excess payment ka, napakamura. So, ako, yung budget ko na yun talagang pumasok sa kanila. What? Pumasok talaga. Parang sabi siguro na akin ni Lord na, no, hindi ka dyan sa una tsaka sa dalawang mag-i-install, dito ka sa pangatlo. So, parang si Lord talagang dinidig yung panalangin ko. Kasi, isipin mo, dalawa na ako nakausap. Ito pangatlo to. So, una, talagang sabi niya, siguro, no, hindi ka dyan sa una, hindi ka dyan sa pangalawa, hindi ka kirayin ng budget mo, dito ka sa pangatlo. Parang ganyan. So, nagpapasalamat po ako sa MDKG, lalo na sa nakachat ko. Hindi ko po alam kung boss kayo, secretary or whatever, pero nagpapasalamat ako kasi grabe, bukod sa grabe nyo mag-assist sa akin, napaka-nice nyo, hindi kayo rude, no? Kasi yung dalawa na yun talagang wala, parang ipaparamdam nila sa'yo na, ay, wala, hopeless. Ganyan, ganito gagawin mo, ganito gastusin mo, ganyan. So, parang ako as a customer, nawalan na ako ng gana. Parang na-stress ako, nagalit ako, tapos nawalan ako ng gana. Parang, yung una kasi tinataga na ako agad, ay, ma'am, hindi po kaya yan, hindi po kaya yan. Diba naman, ay, ma'am, ganito po yung schedule, ganyan. So, it means, 1 week ako nagpa-schedule sa inyo, tapos biglang sasabihin nyo sa akin na meron pala kayong i-schedulean or i-installan na ibang client or customer. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. 1 week ako at nag-agree sila.
So, sobrang sumama talaga loob ko na parang, okay. So, nagpa-schedule ako. Nag-agree kayo. Akala ko okay. Tapos nire-schedule nyo ulit. Hindi na pwede. Kasi parang, inichipwera na ako. Parang ganun. Ganun yung dating sa akin. Parang, customer din naman ako. Diba? I mean, nag-agree naman ako sa presyong gusto nyo. Pero ito, grabe. As in, wala akong masay. Kaya, guys, kung magpapakabit kayo ng aircon, kung gusto nyo bumili ng aircon, diyan kayo sa MTK. Sunod promises. As in, napakabait nung nag-install. Nakalimutan ko lang kung yung mga pangalan nila yung dalawang lalaki. Sobrang napakamagalang talaga. As in, talagang kalma lang. Kalma lang. Kasi yung dalawang nakausap ko, parang may tension eh. Sila, kalma lang. Kasi, ate, kung gusto niyo po, ganito, ganyan. Grabe. As in, wala akong masay. Yun lang, nagpapasalamat ako. Guys, please lang, kung mapanood nyo tong vlog ko, dyan na kayo. Hindi kayo magsisisi. So anyway guys, isang maikli lang naman to na wala lang, gusto ko lang ma-share for today's video. Actually, every Saturday, nanonood talaga ako ng Toro Family Originals, yung kanilang reality show. At saka yung Grace Family din, Kasi magkasunod yan, Lagi na-recommended yan. Once na nood na ako ng Toro reality show, recommended na ang Grace Family. So, pinapanood ko na rin sila, At saka nag-e-enjoy talaga ako. It's just so happen na hindi ko siya napanood nung Sabado kasi looking forward nga ako na maayos tong aircon, And then, wala na sa isip ko. Kaya, ngayong Monday ko lang siya napanood, So, eto na nga. Napanood ako sa part na si Papi, naninigas yung kamay niya, nagkakaroon siya ng parang anxiety attack. At the same time, buntis siya. And nakikita ko sa kanya yung part na naninigas yung kamay, yung paa, at saka talagang yung iyak niya talagang todo, pero yung pigil na parang utal-utal yung iyak niya, ganoon. So, sa totoo lang share ko lang, para alam nyo. May part din ako na nagkaganyan ako. Talagang pag nagkaka-anxiety attack ako, pag ninenervyos ako, yun yung word nervyos. Ganun ang nangyayari sa akin. Naninigas yung kamay ko, naninigas yung paa ko. Hindi ko talaga makontrol. As in, hindi ko makontrol. Tapos, ang masakit pa doon, naninigas yung tiyan ko. Yung bibig ko, nanginginig siya ng ganyan at naglalamig talaga. Tapos, naglalak yung jaw ko. So, yun, hindi lang ako ganun. Kapatid ko din, sa point na ganun, si Janina. Pero ako talaga yung pinakamadala. So, minsan, sa mga ibang tao na hindi ako kilala, baka ma-misinterpret ako na, naginarte lang yan. Uwi naman niya, masyado na nag-iiyak, alam mo na paano, ganyan. Alam mo, yung maraming masasabi sa'yo kasi hindi pa nila, siguro, or hindi nila alam yung experience regarding that, at hindi ka nila kilala. Kasi, ako kasi out of nowhere, bigla na lang ako nagkaganon na-experience ko yon nung nanonood ako ng dance contest, I don't know, kasi dati nag-yosi ako, something like that. And then, parang binigla ko na lang. Hindi ko alam kung doon ba galing. Hindi ko sure. Kasi, from the moment na binigla ko, tinigil yung pag-inigarilyo ko. Doon na siya umata. So, yun lang. Nanonood lang ako ng dance contest. Masaya naman ako. Kasi, sinusupport yung pinsang ko. Sinusupport ko silang sumayaw, diba? Pero, yung tipong nakita ako na ang dami ng tao, bigla akong nagpanik. Kasi nagpanik talaga ako. At the same time, pinakiramdaman ko yung pakiramdam ko parang bumibilis yung tubok ng puso. Tapos dumating sa point na hindi na ako makahinga. So yun na, lumabas ako. Kasi whole court yun Lumabas ako. Pero ganun pa din. Magkukwento kasi parang at the same time, ayan yan ang proof na pinapanood kasi Toro Family si Papi Galang. So, yung part niya na yan, ang talagang nagets ko siya. Sobra ako nagets. Kasi, nung time nga pala na lumabas na ako ng court, sabi ko, parang hindi ako makahinga. Tapos, unting-unti nang naninigas. What? So, yung pa ako, syempre naglalakad ako na parang, bakit ganito yung nararamdaman ko? So, naninigas na yung pa ako. Pataas! As in, hanggang namamanid niya dito, ang nararamdaman ko dito sa part na to yung parang kinukuryente na namamanhid, na naglalak na siya, tapos yung bibig ko gusto magsalita pero parang nanginginig. At the same time, nararamdaman ko ng lalamig na talaga yung pakiramdam ko. Tapos unti-unti na siyang tumitiklop ng ganyan. Tapos nakaganyan na yung kamay ko, nakaganyan.
na parang ano talaga, nakaganyan. Pinilalaban ko, pero nakaganyan. So, dumating sa point na nahulog ko yung cellphone. Inampot ko ulit na kahit naninigas ng ganyan talaga siya. Nilagay ko dun sa may bulsa. So, nagingin ako ng tulong. So, nakita ko that time, yung kaibigan ko, katropa ko, tsaka yung ex ko, na yun nga, kagrupo ng kuya ko, na siya, sabi niya sa akin, Jana, anong nangyari sa'yo? Tapos kinakalma niya ako, naglalakad kami. Sabi ko, ganito na lang gawin mo sa akin, pakalmahin mo ako, tapos lakad tayo, baka dahil kailangan kong maglakad. Yung yung para yung flow yung blood ko, para maayos. Yun yung nasa thinking ko. Parang di ko sinabi sa kanya, sabi ko lang, kalmahin mo lang ako, ganyan. Tapos, nagdadasal talaga. As wag ngayon. Gusto ko maging masaya, gusto ko lang manood ng contest, ganyan. Tapos naninigas talaga siya na ganun. Habang nagdadasal ako, nawawala siya. So, ibig sabihin, parang nakakalma ko, no? Nakakalma ko unti-unti hanggang sa nag-subside na siya. Hanggang sa naging okay na lahat. Ito lang ang gusto kong malaman yung guys, okay? Sa mga taong nakakaranas ng ganyan, hindi po yan kaartehan. Hindi po yan kaartehan o hindi sila nagiging okay. Totoo po yan nangyari. At ilang beses na po nangyari sa akin yan. Lalo na nung pandemic, sobra ako nagkaroon ng anxiety. Siguro kakaisip na ano ba nangyayari, ganyan. Tapos kakapanood ng mga FB scroll media, ganyan, mga videos. So parang ako na overstress. Pinakahuli ko yung parang nagla-livestream lang ako. Tapos biglang after ng livestream ko, ayan na siya, magkakaroon na naman siya. Nahirapan na akong kaya lagi po ako may bit-bit na kating ko, guys, kung mapapansin nyo. At sa mga nakakakilala sa akin, because of it. No, kasi nga, ganun yung nararamdaman ko. Pag nakakaamoy ako ng kating ko, nakakalma ako. Siya. Di ko alam, kasi minsan, ganun din yung mama ko that time, nung nag-withdrawal siya. Bigla talaga niyang binitawan yung paninigarilyo na ano na siya. So, naalala ko yung sinabi ng doktor sa kanya na walang gamot dyan. Walang gamot dyan. Ang tanging gamot dyan, eto. Ikalma mo ang sarili mo. Okay? If you have the paper bag, brown paper bag, inhale, exhale. Inhale, exhale. Hanggang sa kumalma ka, hanggang sa mag-subside. Which is, it works talaga. Talagang nag-work. No? Kaya nung napanood ko si Papi, tingnan nyo yung sinabi ng doktor. Tingnan nyo. Inhale, exhale, slowly. Huwag kang masyadong natatagal ng sarili mo. Binigyan lang siya ng paper bag. No? And then, meron lang binigay sa kanya siguro na ibang gamot para lang, di ba? Kasi buntis siya. So, baka yun yung dahilan din kung bakit siya binigyan ng gamot. Pero, yung sa nararamdaman niya na yun, wala tayong gamot dun, guys. Kaya sa mga nakakaranas ng ganyan, gusto ko lang pong ibigay sa inyo yung information na yan dito sa vlog ko. So, I hope mapanood nyo na hindi po kakaartehan o ano pa man yun. Sabihin ko lang po sa inyo, talaga may dumadating sa point na ganun, na may nagka-anxiety attack. Nung 19 years old ako, first experience ko na naranasan yan. Kasi nga po, yun parang di ko alam, baka dun nang galing, parang bigla ako binitawan yung ng paninigarilyo. Akin lang po, kapag inaatake po kayo ng ganyan, o isa kayo sa mga taong may kondisyon na ganyan, is wag po kayong magpanik, tatalunin ganyan. No? So, kailangan, ang isipin mo is, kumalma ka. Ayun ang naalala ko sinabi ng doktor. Always think yung memorable na nangyari sa buhay mo na masaya ka. Isipin mo lang, no? Habang nag-inhale, exhale ka dun sa paper bag. Para sa akin kasi kaya ko po agad to share sa inyo sa vlog ko kasi gusto ko rin po magbigay ng informative na bagay na hindi lang po kami for family vlogs and anything. It's just true experience din kami. Sabi ko nga sa isip ko, napanood ko yung vlog ni Papi about it, hindi ako nag-hesitant na. Kasi totoo talaga. As in, totoo hindi siya kaartehan. Anxiety is really, really true. Really true. Walang taong may gusto niyan. Kasi ang hirap na pakiramdam niyan. Bigla ka na lang yung ang saya-saya mo, bigla ka na lang iiyak. Yung bigla ka saya-saya mo, bigla hindi ka makahinga. Kasi naatake ka na ng nervyos. It's just back. Out of nowhere, titirahin ka na lang. So, ang right na dapat mong gawin dyan is kumalma ka. Any memory or any memories na naging masaya ka. Thank God, hindi ko siya nararanasan. And I hope ayoko na. Kasi ang hirap. Hindi ako makainga para ako sinasakal. Nanginginig talaga ako, guys. Ka-anxiety na ako.
alam na nilang gagawin nila, mamasahin nila yung kamay. Alam nila. Kasi hindi talaga nakikita kong naggagano na yung mga kamay ni Papi. At nakakataranta yun, guys. Kasi nararamdaman ni Papi is kung gusto niyang umiyak, gusto niya ilabas yung sama ng loob or naghalo-halong emosyon sa loob niya. Pero ako kasi, masaya lang naman ako that time. Bigla ko atakihin ng gano'n. Bigla maninigas yung kamay ko. So, ayun, guys, para sa akin, sa mga nakaranas niyan, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na always think na mga masasayang mga bagay nangyari sa inyo. And the same time, kalma lang. Kung may ganyan kayong sitwasyon or may ganyan kayong nararamdaman, always kayo mag-prepare ng paper bag na brown dyan sa tabi nyo or anything na pwede nyong inhalan at i-exhalan. Kasi sobrang laking tulong yan. At wala talagang gamot dyan. It's just your courage mo sa sarili mo na kumalma ka. Ang hirap ng pakiramdam na yan, no? Lalo pa, diba masakit na nga marinig yung walang gamot eh. Kasi nga parang hindi treatable. Pero treatable yan with your power of mind. Kaya sana sa mga makakapanood ng vlog ko, gusto ko lang po maging informative, mag-share ng experience sa inyo kung gaano kahirap talaga yung ganong mapagdaan. Kasi hindi po biro. At the same time, ang kailangan ng mga taong ganyan is talagang yung parang, what if na dumating yung ganong pagkakataon, is nandyan may tao pa rin yung aalalay sa'yo, kakalmahin ka. Hindi parang, wow, no yan, nag-inarti ka na naman. Po yun. As in, hindi po makakatulong. Baka lalo pa pong lumala. So, kailangan natin sila ikalma. Kailangan natin tulungan silang isubside yung nararamdaman nila. Kasi, buong katawan ang mamamanhid na para kang kinukuryente na lahat naninigas sa'yo. Gusto mong magsalita pero talagang hindi nag-move. As in, naglalakjo na. Gusto ko lang pong i-share sa inyo. And I hope nakapulot kayo ng aral sa akin, no? And ako, hindi ako ganun tao eh. Parang gusto ko nga lagi mapag-isa eh. Gusto ko nga, lagi lang ako chill sa loob ng kwarto. Pero talaga minsan, mapapatawag ka sa kanila. Kasi nga, ganun na yung nararamdaman mo. Talagang sobra. As in, ang hirap. If meron man ganun sa pamilya nyo or kayo nararamdaman, don't feel bad because hindi nyo naman kagustuhan yan. At pangalawa, kailangan nyo ng support system. Lagi kami dito nag-iingay. Dumadating din po kami nag-aaway po kami. Hindi po kami perfect na family. Just to inform you. Hindi po kami perfect na family. Nag-aaway kami, nagtatalo kami, nagsisigawan kami. Masaya lang kami kung may kasiyahan. Pero, at the end of the day, pamilya pa rin. Whatever it happens, kahit dumating pa nga sa point na magkakaaway kami, tapos nangyari sa akin yun. No choice sila. Support system. Kakalmahin ka nila. So, yun lang yung kinaganda doon. So, hindi man tayo pare-parehas ng pagkatao, pero may mga emosyon pa din. Hindi tayo pwedeng magpaka-plastic dito. Ayoko magpaka-impokrito sa aking vlog. Gusto ko lang sabihin sa inyo, no, sa mga taong nakakilala sa amin. Ganun. No? Pero at the end of the day, family. Ganun talaga eh. Don't forget to like and subscribe nga pala, guys. Okay? So, yun lang. Konting support lang po para sa akin. And until on my next video vlog, this is me, Jana Chachi, signing out. Ciao!